si Sir Choya, nag-dream po siya. Dream He siya has ng vision. Cherry. Opo, Favorite dream. ko yung story niya. Na doon po si Sir Choya, diba? Meron pong bakal. While papunta po doon sa bakal, papunta po doon sa Siyaflan. Pero yung mga tao din po, like, naliligaw din po sila. May mga tao na nagkapit sa bakal, may iba na naliligaw. At doon, si Levi, naging sila na yung puno, yung bunga na na-feel niya, yung bunga ng puno sa Sir Choya. Ito yung pinakamasarap na prutas na kinakain niya. Yung pinakamata-sarap na prutas. Yeah. Sige, kain. At syempre po na, nung kinain po Isa-isa. ni Levi, yung prutas na yun, Bigyan mo, bigyan natin ito. nakita niya po yung dalawa niya anak, si Thank you. Laman at si Linuel, Yes. na naliligaw. Meron sila nakita na spacious building sa kabila. Kasi naman sa ibang mountain ay yung Tree of Life. At nung na-experience yun nung pagkain ni Lihay sa bunga ng Tree of Life po. Meron sinasabi doon. Sinasabi doon sa Sir Choya na na-feel niya yung joy Yes. sa pagkain niya noon sa Tree of Life. Kasi yung joy, Tree of Life, nagsisimbolo siya ng eternal life. Which is sa atin. Nagsisimbolo siya ng eternal life. Opo. At nung natikman niya po yung prutas po na yun, di ba nakita niya yung family po niya na naglalakad. Tapos, then, tinawag niya si Nipay, yung asawa niya, sinaliman lang yun. At, pagkatapos po nun, si Nipay at yung kanyang asawa, nagpunta sila. Pero, yung dalawa niyang anak na lalaki, si Raymond at Lemuel, hindi sila nagpunta. Like straight lang sila sa daan. Tapos nun, pag natikman na nila yun, sinasabi po niya na, nung nahawakan niya po yung bakal po na yun, may, makipot na daan, na it's like straight and narrow path. At nakita niya yung mga tao doon. Bakit? Masaya niyo na yun. So, tapos may bread pa tayo. At nung nakita niya yung mga tao na yun, sila yung parang nalilito sila kung ano yung tamang tatahakin nila. At merong mga tao na patuloy nilang naglakad sila. Tapos nung nahawakan po nila yung bakal na yun, hindi po sila naglakad. Hanggang sa nakapunta na po sila sa Tree of Life. At katapos po nun ay nakita po nila sa other side na may mga tao, yung sinasabi po ni Sister kanina na building, na yung mga tao na yun na nandun sa Tree of Life is parang nahihiya sila. So parang parang ano sila, like, sinasabi yung mga nandun sa kabila na bakit andyan kayo, kami ang ganda dito sa part namin. Opo. Pero para po sa inyo sa Sir Choya, bakit po mahalaga sa church ng gospel na sa Kristo? Siyempre, napakahalaga ng Gospel of God. Dahil una sa lahat, kung wala yung Gospel of God, hindi natin malalaman kung nasaan tayo ngayon. Di ba? Kasi nalilis ang mga tao kapag wala kang alam sa Diyos. Pero kapag alam mo yung Gospel of God, may takot ka gumawa ng worldly things like, yun nga, di ba, yung mga temptation about sa lasting, Lusting. So, yun, ang pinaka-the best sa 10 commandments. Tapos yung huwag kang magnakaw, tapos honor your mother and father. So, napakahalaga talaga siya ng Gospel of God.
Tapos, hindi lang sa mga ganun, ang dami yung, kunyari, yung kapatapad ng love your neighbors and do yourself. Love yourself. Ano ba yun? Love your neighbors Love and do God, yourself. love yourself. I love God. So, love God, love your neighbor. So, yun. So, diba? Tapos, syempre, kailangan natin na pamatawi sa buhay natin na huwag natin kalimutan yung mga banal na kasulatan or tawag dun, gospel ng Panginoon. Dahil yan ang tumutulong sa atin sa pang-araw-araw. Diba? Kaputahan po si Sir. Kasi sa panahon po Oo, ngayon, pangkabuhayan. ano, Yan. masaya Amen. tayo na sa buhay natin natanggap po natin yung gospel of Jesus Christ. Kasi, mga ibang tao, may mga tao na hindi alam patungkol yung True. Ebanghelyo ng Kristo. Na andyan sila sa Yung sarap na, gilid-gilid na lagi-lagi sila, di ba? Hindi nila alam kung ano yung tatahakin nila True. sa buhay nila. Kaya, tayo mga tao na nakatanggap ng Ebanghelyo na sa Kristo sa buhay ko natin, sobrang grateful tayo. ito yan. Sobrang grateful tayo kasi alam po